Isang tahimik na baryo, isang lawa na tila payapa, at isang gabi na hindi na muling sisikat ang umaga para sa libu-libong tao. Taong August 21, 1986, isang hindi maipaliwanag na trahedya ang naganap sa isang liblib na lugar sa Africa. Walang pagsabog, walang lindol, walang babala. Ngunit kinabukasan, mahigit 1,700 katao ang natagpuang patay. At ang mas nakakatakot, wala ni isa ang nakakita kung paano sila namatay. Ang Lake Nyos ay isang crater lake na buo mula sa sinaunang bulkan. Matatagpuan ito sa hilagang kanlurang bahagi ng Cameroon, isang bansang kilala sa kagubatan, bundok at mga sinaunang pamahiin. Para sa mga residente, ang lawa ay sagrado. May mga kwento tungkol sa mga espiritu na naninirahan dito. May nagsasabing ito raw ay buhay, may sariling galit, at may sariling pinipiling biktima. Gabi ng Agosto 21, tahimik ang lahat. Natulog ang mga tao, walang kaalam-alam sa paparating na bangungot. Bandang alas 9 ng gabi, may narinig ang ilang residente, isang malakas na ugong parang may sumabog sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi ito apoy, hindi ito lindol, ito ay hangin. Isang makapal, hindi nakikitang ulap, ang dahan-dahang kumalat mula sa lawa. Wala itong amoy, wala itong kulay, pero ito ay nakamamatay. Isa-isang nawalan ng malay ang mga tao. Hindi sila sumigaw, hindi sila tumakbo, parang natulog lang sila. Ngunit hindi na sila nagising. Mga pamilya na magkakatabi, mga bata sa higaan, mga hayop sa kanilang lugar, lahat wala ng buhay. Unti-unti sila pinapatay ng nakakalason na usok na carbon dioxide. Ang ulap na iyon ay carbon dioxide, isang gas na mas mabigat kaysa hangin. Unti-unti itong kumalat at pinuno ang mga baryo at pinalitan ng oxygen. At sa loob lamang ng ilang minuto, yung bawat paghinga ay naging kamatayan. Iilan lamang ang nakaligtas. Isa sa kanila ay isang lalaki na nagising kinabukasan na tila mahimbing lang ang tulog. Ngunit nang tumayo siya, napansin niyang wala nang gumagalaw. Wala nang tumutugon. Lahat ng kilala niya, patay na. Sabi niya, "Parang iniwan ako sa isang mundo ng mga multo." May isa pang nakaligtas na nagsabing nakaramdam siya ng biglaang hilo bago siya nawalan ng malay. Pagkagising niya, wala na ang buong pamilya niya. Noong una, maraming haka-haka. May nagsabing sumpa, may nagsabing gawa ng demonyo, may nagsabing chemical attack. Ngunit nang dumating ang mga siyentipiko, natuklasan nila ang katotohanan. Sa ilalim ng lawa may nakaimbak na napakalaking dami ng carbon dioxide. Dahil sa pressure, bigla itong sumabog palabas, isang phenomenon na tinatawag na limnic eruption. Isang bihirang pangyayari na halos walang nakakaalam noon. Hanggang ngayon may mga nagsasabing hindi lang ito aksidente. May mga nakaligtas na nagsabing bago ang trahedya, nakakita sila ng kakaibang ulap sa ibabaw ng lawa. May iba na nagsabing may narinig silang mga boses, parang may nagbabala, at may mga naniniwala na ang lawa ay nagising, isang nilalang na matagal nang natutulog na biglang nagutom. Matapos ang insidente, naglagay ang mga eksperto ng mga tubo sa lawa upang palabasin ang gas at maiwasan ang muling trahedya. Ngunit ang tanong, ligtas na ba talaga? O naghihintay lang ulit ang lawa ng tamang panahon? Ang Lake Nyos ay nananatiling tahimik, walang ingay, walang galaw. Pero sa ilalim nito, may lihim na hindi dapat ginagalaw. Dahil minsan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang nakikita, kundi ang hindi mo nararamdaman hanggang huli na ang lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa mundo natin may mga lugar na mas mabuting hindi na lang puntahan.